we can all stand up para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Lagi po, anuman ang kalagayan natin, anuman lugar natin, whether it's physical, online, we honor the Word of God. Sige po, buksan natin ating Bible sa Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. No, I'm happy and I'm blessed to have this privilege na binigay ng Diyos at ang ating Bishop Metus para po makapagbahagi ng salita ng Diyos. I know marami pong nangyayari sa mundong ito, but I want you to understand this, na hindi ka dapat matakot. Daniel 3:16 to 18. Ang sabi dito, if we can read it all together if you have your Bibles with you. Lahat po ng merong hawak na Bible, we can read it all together. 1, 2, 3, go. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Napakagandang salita na. Palakpakan natin ng Panginoon. We can all close our eyes. I would like to pray, Lord, this morning, open our hearts. Open our minds. And Lord, may our spirit be ready to receive your word. And Lord, I pray that faith over fear rises among us. Thank you, Jesus. Tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw maitaas, maluwalhati. Kausapin mo kami lahat sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen. We can all be seated. Kayong lahat ay makakaupo po. Yan, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Yan. Gusto ko pong i-share sa inyo is yung faith over fear. At ang title po ng aking i-share this morning is even if. Can we say even if? Ano ibig sabihin po ng even if? Ang sabi diyan, but if not. Sa ibang translation po kasi yan, mayroon kayong makikita. Even if the God that we serve won't help us. Ang sabi doon, kahit na ang Diyos namin na pinaglilingkuran, hindi kami iligtas, hindi magbabago ang pag-ibig namin sa Kanya. At ang problema po sa maraming tao ngayon, maraming Kristiyano ngayon, ay ang pag-ibig nila nababase sa pagpapala nila. Maraming Kristiyano, ang pag-ibig nila sa Diyos nababase sa pagpapalang meron sila. Bless sila, mainit sila kay Lord. Napagalitan sila, laylo. Napaalalahanan sila, wag muna akong mag-active. Ginamit, grabe ang aga. Yun ang problema. Pero ang sabi ng tatlong kabataan na ito, ang sabi na, kahit pa iligtas kami o hindi, ano man na sitwasyon mo kapatid, ililigtas ka ng Diyos. Kasi siya ay Diyos na hindi marunong magpabaya at hindi marunong mang-iwan. Palakpakan natin ng Panginoon. Isang nakakatuwang bagay at isang magandang bagay ngayon, ang katotohanan po, walang magliligtas sa atin kundi ang Diyos at ang ating sariling pananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos, you have been saved by grace. Grace galing kanino? Kay God. So, ang Diyos lang ang kaya magligtas sa'yo. True faith. Kanino galing naman yon? Sa'yo. Manampalataya ka. Ikaw ang nananampalatayang kaya kang iligtas ng Diyos. Isang bagay nakatutuwa po may message sa mga pastor, ang aming Pastor Glenn. Ate Pastor Glenn, sabi niya doon, kung wala kang kapayapaan sa isang bagay, hindi ka talaga makukontento at matatakot ka. Totoo po iyon. Sino dito nagkaroon na ng isang bagay na ginawa niya sa buhay niya na hindi siya payapa, nalungkot lang siya, na-stress lang siya. Totoo yan. Kaya naman mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin, dapat payapa tayo at ang kapayapaan hindi nanggagaling sa anumang kasiguruduhan, kundi sa Diyos lamang. Dahil ang tao mangangako ng maraming beses pero ipifail ka ng paulit-ulit. Pero ang Diyos isang beses lang nangako, tutuparin niya kahit 10. Hello? And that's the truth. Ito nakakatuwa dahil sa mundong ito ay totoo po na ang pinapakita na lang ng media ngayon
ng mga kasama mong radar, ibig sabihin yung mga kachismisan mo, si kumare at kumpare, at kung sino pa man babalitaan natin, walang ibang dinudulot ngayon kundi takot. Alam niyo po ba na ang pagsunod ay dalawang klase? At gusto ko itong i-share ngayon. No, dalawang klase ang pagsunod. The greatest motivator is fear. Ulitin ko ha. The greatest motivator is fear. But it is not the most efficient. Alam niyo bakit? Kasi kapag ikay nasimulan ng pagkatakot, dahil sumusunod ka, natatakot ka, in the middle of ng pagsunod mo at natakot ka ulit, titigil ka. Hello? Pero kung sumusunod ka ayon sa pag-ibig, because of your love, walang makapipigil sa'yo dahil ang pag-ibig nagdudulot ng passion. At kapag may passion ka sa isang bagay, walang pipigil sa'yo, kahit sino pa yan. Kaya nga marami, iniwan ng kanilang magulang, iniwan ng kanilang mga trabaho para habulin yung love nila eh. Amen? Kaya naman gusto kong masabi sa inyo kapatid, kung meron man dapat nagmo-motivate sa atin, yun yung pag-ibig natin sa Panginoon. Imbis na matakot tayo sa anumang sitwasyon ng buhay, sitwasyon para sa ating kinabukasan, sitwasyon para sa ating salapi, para sa ating mga finances, para sa ating kalusugan, para sa ating mga araw-araw na kakainin. Imbis na yun, ang ikatakot mo kapatid, na sabi ng Matthew chapter 6, no? Verse 34, 33, 34, 35. Ang sabi doon, 33, 34, huwag kang matakot sa anumang kakainin mo. Sa iyong daramitin. Higit ka sa anumang ibon. Higit ka sa anumang bulaklak. Tapat ang iyong Diyos. Sapat na sa araw-araw na ito ang poproblemahin mo, pero kagayon pa man, sabi naman ng Korinto, kung may problema man, siya rin ang may solusyon. Hindi mo kailangan mangamba. Hello? Ngayon, kung ang Diyos ang aking kasagutan na sa akin ng pananampalataya, kapatid, huwag mo nang hayaan, ikaw ay manghina. Huwag mo nang hayaan matakot ka. Yun ang problema sa maraming Kristiyano, nadadala at nauunahan ng maraming takot sa mundo. Takot sa ganito, takot sa ganyan. Ayun ang katotohanan. Anong dahilan? Kasi mas nangingibabaw kaysa sa pananampalataya natin na kaya tayong iligtas ng Diyos. Nakakatuwa ang tatlong kabataan na ito. Ang sabi nila, iligtas man kami o hindi. Hindi kami magbabago ng pagtingin sa Kanya. Hindi kami sasamba kahit kanino. Sige, palakpakan natin malakas ang Panginoon. Hindi kami magbabago. No, hindi kami magbabago. Hindi kami titigil. Marami sa atin, nabalitaan lang natin may ganito, titigil na tayo. Nakakalungkot po, totoo lang. Ang mall, diretso. Ang salon, ang barbershop, diretso. Lahat tuloy. Nag-iisa lang ang bawal, church. Ang kalokohan yun. Totoo lamang po. Sino dito nakapansin nun? Sino nakapansin na kapag naninita sila, wala mismo silang face shield? Na kapag kayo nagkwentuhan dahil magkatabi kayo, nagagalit, pero pag sila nagkwentuhan, okay lang kahit walang face mask. Anong kinaiba nila? Kasi anak ka ng Diyos. At ang marami sa atin, dahil paulit-ulit may takot, kaya imbis na ma-motivate ang pag-ibig nila kay Lord, Lord, hindi ako magbabago sa iyo. Dahil lagi naririnig ang pagkatakot, naku, baka magkasakit tayo. Kahit sila mag-asawa na, hindi na pwede magtabi. Bawal na kitang katabi ngayon. Ano na? Wala nang ginawa at binigay ang mundong ito kundi takot. Alam niyo po ba bakit? Kasi si Satanas ay gusto kang takutin upang manakawan ka. Ang taong takot, mahina. Ang taong takot ay vulnerable. Sobrang vulnerable. Ang kanyang pag-iisip ay hindi alerto.
aligaga, at napakadali niyang malinlang. Dahil takot eh. Kasi yun ang trabaho ni Satanas, magnakaw, mangwasak, pumatay. At lahat yun hindi sa physical mo. Sa iyong relasyon sa Diyos, sa pag-ibig mo sa Panginoon. Yun po ang katotohanan. Kasi kung sa physical lang na ito, kanila na. Ito ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7 at gusto ko pong ilagay sa isip natin itong bagay na ito. 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God gave us a spirit not of fear. Hindi ka binigyan ng Diyos na spirito ng pagkatakot, kaya huwag kang matakot. Sa lahat ng klaseng bagay, huwag kang matakot sa iyong kinabukasan, huwag kang matakot sa iyong kalusugan, kapatid, buhay ka pa. Ito, nakakatuwa pong balita. Gusto niyo makarinig ng nakakatuwang balita? Nagkasakit ka, nagsuob ka, nag-inom ka ng gamot, gumaling ka. Nung dinala ka sa ospital COVID, tinurukan ka ng isang bagay, patay. Meron ba kayong kilala, totoo lamang po, na namatay ng COVID lang talaga, literal? Yung literal na COVID lang at walang complications? Apakadami pong balita na mamatay ng COVID, pero hanggang ngayon wala po napapatunayan. Kasi kahit yung mga hindi COVID, dinideclare na COVID. Ngayon, kung meron man po kayong kilala, ako po marami akong kilala na ang sinasabi sa aking complications through COVID, pero po ang sakit talaga nila, sakit sa baga. Ang dami kong kilala na kababata ko pa namatay. Kinaiyak ko yun at kinalungkot ko yun. At nung umpisa, natakot ako dahil sa COVID. At sinasabi ko totoo at inaamin ko po sa inyo, maging pastor, maging mga leaders ninyo, natakot po sa COVID na iyan. Dahil yun talaga ang gustong gawin ng kaaway. Pero gusto ko sabihin sa inyo, hindi dahil hindi siya totoo, hindi natin siya paniniwalaan, pero mahigit ang yung pananampalataya because faith overcomes reality. Kaya naman sa lahat po ng bawat isa sa atin, huwag kang matakot. Ang manampalataya ang sumagana sa buhay mo. Hanggang ngayon, di ka pinagkulang ng Diyos. Hanggang ngayon, kumakain ka, may dinadamit ka, pindot ka pa nga ng pindot sa Lazada at Shopee. Lalo na ngayong araw na to. Anong meron ngayon? Okay, Tam, alam na alam nyo? 8-8? Alam na. Ang dami diyang addict doon sa add to cart. Tapos sasabihin, ay, napindot yung buy now. Hindi sinasadya, may kakatok. Hindi mo alam saan galing yung kumatok sa'yo, sinong mga nakasalamuha, hahawakan mo yung binigay niya sa iyo. Pero kapag pupunta ka sa church, ay naku, masama yata. Hindi mo alam saan galing yun, kung binabad ba yun sa COVID yung binigay sa iyo. May drum pala ng COVID bago yung i-package, lub-lub mo dyan para buong lahi nila. Ano yun? Pero wala lang sa iyo yon dahil gusto mo yung ginagawa mo. Nawa, higit sa lahat ng yung gusto yun at ibigin, malugod ang Diyos sa buhay mo. Imbis na takot ang manguna at hiwalayan mo ang lahat ng patungkol sa Diyos dahil lang sa takot. Ayun nga po ang napakagandang balita. Encourage ako at apoy na apoy ako. Nung marinig ko yung mga bagay na sinasabi, bakit natatakot ang tao sa vaccine? And sabi ng Mark, ano pala natin yun? Naalala ko? Pinaka-mission ng church ng JTG. Sino JTG dito? Ang sabi ng Mark chapter 16, verse 18, sa lahat na naglilingkod sa Diyos, humawak man sila ng ahas, hindi sila mapapano. At kung nagkataon, nakainom sila, makainom. Sila ng anumang nakalalason na kamamatay na bagay. Hello? Hindi sila mamamatay. Ang problema, yung iba baka sinasabi, alam niyo po, ginawa yung sa pong pangalan niya, sa Texas, ay ginawa yung literal. Kaya uminom sila ng lason talaga, patay silang lahat. Pag sinadya mo ang isang bagay na mali, patay ka talaga. Pero kung hindi mo alam, kagaya ng yung vaccine, alam mo ba yung perfect component nun? Kung hindi mo alam, wag mo na alamin. Magtiwala ka na lang sa Diyos at magkaroon ka ng kapayapaan na ang Diyos na promotekta mula noon sa aking mga ninuno hanggang ngayon, iingatan ako. Hindi ako pababayaan. Hindi ako mapapano. Hello?
Kaya naman kapatid, wag ang takot ang mangibabaw sa atin. Ang Diyos na lang ang meron tayo at ang pananampalataya natin, wag ka nang bibitiw. Kasi lahat ng bagay, kahit anong tatag, babagsak. Pero kapag may hawak ka sa Diyos, hindi ka mapapano. Manood tayo, sandaling video clip lang po ito kung kaya natin i-play. Ulitin ko, kung hahawak ka sa Diyos, hindi ka mapapano. Ikaw na lang ang meron, ang faith mo na lang, bibitawan mo pa dahil sa takot. Hello? Wag. Panoorin po natin to if kaya today. Yan. Panoorin po natin yan. 8, 6, 7, start. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, sige, palapakan natin si Lord. Ang Diyos na lang ang meron ka at ang paghawak mo sa Kanya, pananampalataya mo, huwag ka nang bumitiw. Kasi lahat ng nasa paligid mo, takot lang ang meron, babagsak. Pero ang Diyos, hindi ka pababayaan. Hello? Kita niyo yung lalaki? Bumagsak lahat na nasa Kanya, pero siya, hindi siya bumitiw. Huh? Nasa taas siya, no? Ito, sabi dito, even if hindi kami iligtas, hindi pa rin magbabago pagtingin namin sa Kanya. Ang problema sa marami, may ayuda, may kung anumang bagay, naiwan na si Lord. Nakakalimutan na kagad si Lord. Ang sabi, babalikan natin 2 Timothy chapter 1 verse 7, I have not given you the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Sound mind, sabi may kapayapaan ka. May tama kang pag-iisip. Hindi ka aligaga, hindi ka takot. Hello? May kapayapaan nang gagaling sa Diyos. Kalakasan, may power. Meron kang power, kaling din kay God. Yung love, wala naman tayo nun. Sabi kasi ng salita ng Diyos, ang tao ay likas na makasalanan, Romans 3:23, pagkat lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naman, kung meron bang love sa atin, He has given us the spirit of, not of fear, but of power, love, and sound mind. Sino yung love na yon? God is love. Ang sabi ng 1 John 4:16, for God is love. So, ang binigay niya, walang iba, sarili niya sa iyo. Apakaganda naman ng talata na iyon. Ang sabi doon, for He has not given you the spirit of fear. So do not let fear rise over your life. Huwag mangibabaw ang takot sa buhay natin. Hayaan natin na ang pananampalataya natin sa Diyos. Sino dito magpapatunay na ang Diyos hindi naman siya pinabayaan? Napakaganda nung kanta, no? Anong sakit ang hindi mo pinagaling? Tapos sinagot niya rin, di ba't wala? Apakagaling naman nun. Wala. Nakakatuwa po, ano man ang lalabas na sakit, pinagaling na ng Diyos. Ayun na sabi niya sa Isaiah, for by His stripes, we have been healed. Hindi niya sinabi, we are going to be healed. Kundi, pinagaling ka na niya. Dumating sila nung dumating, kahit anong variant pa iyan. COVID-19 hanggang Delta, sabi nga hindi yan tatalo doon sa original na Alpha and Omega. Hello? Yung original na Alpha and Omega, hihigitan niya anuman Delta yan. Walang tatalo sa atin, Diyos. Huwag kang matakot. Ito po ang totoo, sabihin ko na po sa atin. Ano naman kung datnan tayo ng marami dito? Ang galing mo nga magdahilan, pag pupunta ka ng mall, kahit wala kang Q-Pass, nakakapasok ka . Ano naman kung datnan tayo ng maraming tao dito at totoong dumating talaga?
Hulihin man tayo, sila nga dinala sa pugon. Ang sabi lang nila, hindi kami magbabago sa pagtingin namin sa Diyos. Marami sa atin, kagaya ng kwento, dumating ang mga polis, nagtutok at yung totoong Kristiyano, sabi niya, yung talagang gustong mabuhay, lumabas. Nag-alisa ng lahat, tinawag niya, sino ang pastor? Lumabas ang pastor, ako po. Sabi ng polis, pastor, lahat ng hipokrito nag-uwian na. Yung mga tunay na Kristiyano nandito. Tuloy natin ang gawain. Kaya kapatid, huwag kang papayag. Ano naman? Lumalabas ka nga para mag-divisorye. Pumupunta nga sa palengke, kung sino-sino kakasalamuha mo, ba't hindi kayo hinuhuli doon? Napakadami nyo rin naman. Tapos para sambahin ng Diyos na nagbigay sa akin ng hininga, bumuhay sa akin, ginising ako, para pasalamatan ko yung nagbibigay sa akin ng araw-araw na meron ako, papapigil ako. Kapatid, hindi maaaring takot ang mangibabaw sa akin, kundi yung pag-ibig at pananampalataya ako sa Diyos. Hello? Huwag kang matakot. Ano man ang dumating. Bakit? Ano man ang dumating. Anong sabi na salita ng Diyos? John chapter 16 verse 33. Simulan natin sa verse 32. Kaya ba natin? O 33 na lang, anak. I have said these things to you, that in me you may have peace. Kanino lang matatagpuan ng kapayapaan? Hindi, kapatid, kapag pumunta ka at mag-add to cart ka. Stress reliever mo yan eh. Hindi kapag nakapag-inuman ka, hindi kapag nakipagbarkada ka, hindi kapag nanood ka ng Netflix, may kapayapaan ka na. Na kanino lang, nasa Diyos lang natin na pinaglilingkuran. Mangangamba ka sa maraming bagay, pero siya naman na nagbibigay ng kapayapaan. Mangangamba ka sa kakainin. Oo, hindi mawawala. Pero hindi dapat higit yun sa iyong pananampalataya sa Diyos na hindi nagpabaya. Alam ko, narinig na ng marami ito ng ilang beses. At ang katunayan, gaano mo kamahal si Lord? Gaano ka nagtitiwala kay Lord? Andito ka ngayon, kaya mo pala ng 8 a.m.? Kaya mo pala? Pero minsan 10 ka darating. Kaya mo pala yun? Ano ibig sabihin? Talagang mahal mo si Lord, minsan lang natatakot ka. Sabi doon, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world, pwede ba basahin natin kung may GNT po kayo? Kung wala, ako mag-open. Ang sabi dito sa Good News Translation, I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer. But be brave. I have defeated the world. Sabi doon, this world will make you suffer. Pero tapangan mo naman. Ang tapang mo kapag ka may customer service kang kausap. Pag may return item ka. Pag overbilling ang Meralco mo. Hello? May kausap pa po ba ako? Kapatid, huwag ka lang matapang sa mga bagay na ganon. Higit kung tatapang ka man, ang sabi ng Diyos, but be brave. Take heart. I have defeated the world. I have overcome the world. Hindi yun para sa Kanya lang. Kasi ang sabi na salita ng Diyos, the glory I have, I give unto you. The glory I have given unto you. Ang sabi ng Diyos, ang aking pinagtagumpayan, hindi para sa akin, kundi ipinagkaloob ko naman para sa mga hindi nagtagumpay. Para sa bawat isang anak ko na may hina, upang sila ay maging malakas, mayaman. Sabi na sa tanan ng Diyos, I have become poor, so the poor may be rich. I have become weak, so the weak may have strength. Yun po ang totoo.
Maraming balitang lalabas, pero kapatid, gusto kong sabihin sa iyo at gusto kong paalala sa iyo, there is such thing as called absolute truth. Merong totoong katotohanan. Kagaya po ng gantong bagay. Ang kulay, pwede mong tawagin na violet. Yung iba, ang tingin doon, purple. Magkaiba ba yun? Sa perception ng tao, magkaiba yun minsan. No? Yellow-green yung iba green-yellow. Yung iba dark red, yung iba matte red. Iba-ibang perception ng tao. Pero may absolute truth. Ano yun? Yung absolute truth nun, yun ay pula, red. Yun ay yellow lang. Yun ay green lang. O kung ano man, yung original state form. At alam nyo ba, may original state form na dapat meron ka. Yun yung hindi ka takot. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, I have made you into my image and I have given you dominion. Ang isang taong may dominance, hindi natatakot. Yesterday, may nakabalita po ba nanalo ang USA sa Olympic gold medal na laban nila? After that, sa Olympic gold medal ng basketball sa Olympics po, nanalo ang USA over France. After that, nagsalita po si Kevin Durant. Si Kevin Durant po ang MVP nung game. Ang sabi ni Kevin Durant, they have doubted us, but they must remember, we own basketball. We started it, sabi niya. Marami kasi nagsalita, hindi sila magcha-champion. Ang sabi niya lang pagtapos, nakalimutan nila sino ang original na gumawa niyan. At nakalimutan nila sino ang totoong dominant sa laro na ito. Kapag inalala mo sino ka, anak ka ng Diyos. Meron bang anak na pababayaan? Meron bang anak na iiwan? At ito nakakatuwa, ang sabi ng salita ng Diyos, kung ano yung pag-ibig niya, ewan ko po kung alam niyo ito. Pero isang magandang balita, kung gaano kamahal ng Ama si Jesus, ganun ka rin niya kamahal. Wow! Walang higit. Grabe. Kaya naman anong magandang gawin natin? Imbis na matakot, manampalataya. Imbis na mangamba, magtiwala. So today, I urge you, my brothers and sisters, do not fear. Sabi ng salita ng Diyos, do not fear, take heart. I have overcome the world. One thing po ang nakalulungkot, kasi mas maraming tao gusto sumunod sa maraming bagay sa mundo kaysa sumunod sa Diyos. I am blessed by my sister, by Pastora Micaela, no? Sa kanya sinabi, and I'm really being pushed harder today na hindi mapigilan ng salita ng Diyos. Na sinabi niya, at gusto ko pong sabihin sa inyo, mas matatakot akong hindi sundin ang aking Diyos na pinaglilingkuran kesa tumanggap lang ng vaccine. Kasi iba takot po sa vaccine. Totoo lang. Sabi ko po, dito tinatak sa aking puso ng Diyos, kung ang dahilan na lang bakit ka susunod? Kung pag sinabi na nila at hindi ka lang susunod sa ganitong paraan, linawin ko ulit. Ang dahilan na lang ba't hindi ka susunod? Kapag sinabi na ng gobyerno o kung sino man na kapag ka ginawa mo to, kailangan hindi ka na mag-church, kailangan talikuran mo na si Jesus at i-renounce mo na ang faith mo. Pag yun ang usapan, tapos na tayo, hindi na natin kailangan magsama. Pero kapag ka hindi pa naman ganun, kung dahil lang sa vaccine at matatakot ako para hindi na magsamba, sige, turukan mo ko 10, masunod ko lang si Lord. Kahit ano pa yung pagsaba-sabayin mo na, masunod ko lang si Lord. Kasi mas natatakot akong masaktan ang puso niya kaysa sabihin ng iba, kaysa kung ano man ang ginagawa ng mundo. Kasi mas matatakot ako na mawalay ako sa Kanya dahil ang buhay na ito'y sandali lang. Umidad ka man ng 120. Hello? Umidad ka man ng 120, mamamatay ka pa rin. Pero yung layo ng simula ngayon hanggang sa habang buhay, nakasama ko siya, mas natatakot ako na hindi ko siya makapiling. Dahil alam niyo po ba ang ending ng lahat ng ito? Darating tayo sa Kanya
sa harapan ng Diyos. At ang sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Enter into my joy. Gusto ko dumating yung araw, kapatid, na pagdating sa langit, tatanungin ko ang Diyos. Na-imagine nyo na ba yon? Yung Diyos na pinaglingkuran mo, kaharap mo na. Yung sinabi mo na, Lord, bibigay ko ang buhay ko sa iyo dahil binago mo ako, niligtas mo ako, pinahiram mo ako ng buhay. At makakaharap mo, anong sasabihin mo kaya? Alam niyo po, pinag-isipan ko yan. At sa lang sasabihin ko, Lord, gusto kong marinig yung sinabi mo at pinangako mo na naging mabuti akong katiwala mo at naging tapat ako. Pwede ba, Lord, pumasok ako sa iyo? Sa iyong kagalakan? Pwede ba akong makisaya sa iyo? Kasi, Lord, kung hindi lang din, hindi yun na maririnig ko. Pinahiya lang kita. Nasaktan lang kita. At mangyayari lang yun kasi natakot ako imbis sa iyo, sa mundo, at sa lahat na nakapaligid sa akin. Kaya kapatid, ngayong umagang ito, huwag kang matakot. Ano man ang katayuan mo ngayon, o kung nakaupo ka man, o kung nakahiga ka man, huwag kang matakot. Madaling malaking salita. Pero alam niyo ba, whatever you say, you must believe and it shall be done unto you. Yun ang sabi ng Mark chapter 11, verse 23 to 24. Pag sinabi mo, dapat mong panampalatayaan. Bakit? Gagawin sa'yo ng Diyos. Kaya simula ngayon, imbis na ang mga negative and toxic words ang lumalabas sa'yo, alam mo, nakakatakot talaga yung mga bagay na yan. At yan marami. Pero bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, wag yan ang mga salitang manggaling sa iyo. Kundi lagi ang encouragement ang lumabas sa iyo. Positivity, ang lagi mo sasabihin, dadaan lang yan, lilipas lang yan. At kung magtagal man yan, malapit na ang Diyos dumating. Hello? Hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot. Wag negativity ang manguna sa buhay natin. Ang sabi dito sa Mark 11:23 to 24, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received. Ano daw? Manampalataya ka, tinanggap mo na. And it will be yours. Ngayong umaga pong ito, wala tayong ibang pananampalatayaan, kundi ang Diyos natin. At ang pananampalataya natin, higit sa anumang takot na kayang ibigay ng mundong ito. Huwag kang mangamba. Dahil kapag sinabi mo lang sa Diyos, may faith ka lang, Lord, iniligtas mo ko. Ililigtas mo ko. At Lord, tinugon mo na ako. Tinutugon mo ko, Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, it will be yours. Kung nangangamba ka para sa iyong pamilya, isa lang ang yung sabihin, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Ingatan mo sila. At Lord, iniingatan mo na sila. Mapapasayo. Lord, nangangamba ako para sa aking kinabukasan, sa aking finances. Lord, pinagpala mo na ako at pinagpapala mo pa ako. Nangangamba ka para sa iyong pamilya, para sa iyong mga nakapaligid. Lord, ililigtas mo sila. At inililigtas mo pa sila. Nangangamba ka sa iyong damdamin, Lord, pagalakin mo ko at pinagagalak mo pa ako. Hello, ano man iyan, believe. Huwag kang magduda. At hayaan mo ang iyong pananampalataya umangat kesa kahit anong takot. Ito lang po ang ending natin as we end today. Even if. Even if. Kung ano mang mangyari, sabi ng 3 kabataan, di na magbabago ang pag-ibig ko sa Diyos. Hindi ako sasamba kahit kanino, hindi na ako tatalikod sa Kanya. Kung ano man ang dumating sa iyong buhay, huwag mo hayaan higitan ng iyong takot na mawala si Lord sa buhay mo. Tayong lahat po ay tumayo. Mananalangin po tayo. Lord, today, can we raise